Kung nasa 40s ka na at kung mali ang MP2 strategy mo, hindi lang maliit ang kikitain mo. Pwedeng kulang ang retirement mo ng daan-daang libong piso. At ang mas masakit, akala mo tama ang ginagawa mo ngayon. Maraming nag-i-invest sa MP2 thinking na safe na sila. Basta naguhulog okay na. Pero iba na ang laro pag nasa 40s ka na. Hindi na sapat ang maghulog lang. Kailangan ng tamang strategy. Kasi pag nagkamali ka ngayon, wala ka ng sapat na oras para bumawi. Sa susunod na ilang minuto, malalaman mo kung tama o mali ang ginagawa mo ngayon. At bago matapos ang video na to, ayusin natin ang strategy mo bago pa maging huli ang lahat. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Habang bata ka pa, pwede ka pang magkamali. May oras ka pang bumawi. Kahit mali ang desisyon mo ngayon, kaya mo pang i-adjust. Kaya mo pang habulin. Pwede kang mag-reset, pwede ka pang mag-experiment. Pero pag nasa 40s ka na, iba na ang laro. Hindi na ganon kahaba ang timeline mo. Hindi na ganon kadali makarecover. Kasi bawat taon ngayon, mas mahalaga na. Mas mabigat na ang impact. Isang maling galaw ngayon, hindi na simpleng setback. Pwede na siyang maging permanent loss. At ang mas mahirap, di mo agad makikita yung epekto. Unti-unti siyang lumalaki hanggang sa huli mo na lang marirealize. Kasi bawat taon na lumipas, hindi mo na maibabalik. At habang papalapit ka sa retirement, mas nagiging sensitive ang bawat desisyon. Hindi na pwede yung subukan ko muna o tingnan natin kung okay. Kailangan mas malinaw ka na, mas sigurado. Hindi ka na naglalaro ng long game, nagiging precision game na siya. Kailangan tama, hindi lang active. May isang desisyon sa MP2, nakaala ng marami, maliit lang. Parang preference lang, parang wala namang malaking epekto. Yung tipong pipili ka lang kung ano yung mas gusto mo, tapos okay na. Minsan, hindi mo pa nga masyadong iniisip. Basta may option, pipili ka lang. Pero ito yung exact na pagkakamali ng karamihan. Pinipili nila ang annual payout kahit hindi pa nila kailangan ang pera. Akala nila okay lang kumuha ng dividends taon-taon. Parang bonus lang. Parang extra na pwede mong gamitin. Akala nila pareho lang ang kalalabasan kahit anong piliin mo. Pero hindi. Kasi bawat kinukuha mong dividends, hindi lang siya simpleng kita. Pinapahinto mo yung paglago ng pera mo. Instead na manatili at mag-compound, kinukuha mo siya palabas. Instead na lumaki, napuputol. At habang ginagawa mo ito taon-taon, unti-unting lumalaki yung nawawala sa'yo. Hindi mo lang napapansin agad. Pero over time, daan-daang libong piso ang nawawala. Hanggang sa dumating ka sa retirement na hindi sapat ang ipon mo. At doon mo marirealize, matagal ka nang nag-i-invest pero kulang pa rin. Halimbawa, pareho kayong 40 years old. Pareho kayong naghuhulog. Pareho ng amount. Pareho ng consistency. Sa simula, pareho lang itsura. Walang malaking difference. Pero magkaiba kayo ng pinili. Yung isa, kinukuha ang dividends taon-taon. Yung isa, hinahayaan lang lumago. Sa unang tingin, parang wala namang pinagkaiba. Pareho naman kayong kumikita. Pero habang tumatagal, noon na lumalabas ang totoo. Unti-unting lumalaki yung pagitan. Hindi mo siya mapapansin agad sa unang taon. Kahit sa pangalawa. Pero pag tumagal, lumalaki ang gap. Hindi lang 100 piso. Hindi lang 1,000 piso, kundi ilang libong piso ang pagitan. At ang pinaka-problema, hindi dahil hindi ka nag-invest, hindi dahil kulang hinulog mo, kundi dahil mali ang pinili mong strategy. At ang mas masakit, hindi mo na siya mababawi. Kasi oras ang naging kalaban mo. At sa edad na 40 plus, yun ang pinaka-limitado mo. So ano ang tama?
Kung 40 ka na, hindi ito tungkol sa alin ang mas mataas. Ang tanong, kailan mo kailangan ng pera? Kasi dito, nagkakaiba ang tamang strategy. Kung hindi mo pa kailangan ng pera in the next few years at kaya mong hayaan lang siyang lumago, mas panalo ang compounding. Bakit? Kasi bawat taon, hindi lang tubo ang nagdadagdag. Lumalaki mismo yung base ng pera mo. At habang lumalaki yung base, mas lumalaki rin yung kinikita mo. Doon nang gagaling ang tunay na growth. Doon nababawi yung sinasabi nating ilang libong piso. Pero kung malapit mo nang gamitin ang pera o gusto mo ng regular income na pwede mong kunin taon-taon, mas praktikal ang annual payout. Hindi dahil mas mataas siya, kundi dahil mas akma siya sa goal mo ngayon. Kasi kung kukunin mo rin naman yung pera soon, walang sense na ilock mo siya sa compounding. Kaya malinaw, hindi ito about kung alin ang mas maganda. Hindi ito about preference. It's about alignment. Kung kailan mo kailangan ang pera. Doon dapat nakabase ang pipiliin mong strategy. Ngayon, ito ang gawin mo. Hindi mo kailangan ng complicated na strategy. Kailangan mo lang maging malinaw sa desisyon mo. Una, tanungin mo ang sarili mo. Kailan ko ba talaga gagamitin ang pera? Hindi yung hula lang. Hindi yung sana someday. Kailan specific? 3 years ba? 5 years ba? Retirement na ba ito? Pangalawa, tingnan mo kung tugma ba ang current MP2 choice mo doon. Kung naka-annual ka ngayon, tanungin mo, ginagamit ko ba talaga ito yearly? Kung na-compounding ka naman, tanungin mo, kaya ko ba talagang hindi galawin ito? Kung hindi tugma, kailangan mo nang i-adjust. Hindi next year, hindi pag may extra ka, kundi ngayon. Kasi bawat taon na mali ang setup mo, hindi lang maliit ang nawawala, lumalaki ang nawawala sa'yo. At habang pinapatagal mo, mas lalong mahirap habulin. Sa edad ng 40 plus, hindi na pwede yung trial and error. Hindi na pwede yung tingnan na lang natin. Hindi na pwede yung bahala na. Kasi bawat decision mo ngayon, may direktang epekto sa retirement mo. Isang maling strategy lang, pwedeng kulang ang retirement mo. Hindi dahil hindi ka nag-invest, kundi dahil mali ang approach mo. Ang pinakadelikado, akala mo okay ka, pero hindi pala. Akala mo may ipon ka na. Akala mo sapat na yung ginagawa mo. Pero pagdating ng panahon, doon mo lang makikita yung kulang. Kaya habang may oras ka pa, ayusin mo na. Siguraduhin mo na hindi ka lang naghuhulog. Dapat tama ang galaw mo.